Okay, so Sunday, May 26, this is our special daily episode. Hindi ko ho makuha yung number ko kasi wala ho ako sa bahay ko. Nandito ho ako ngayon sa isa kong client na nagpaparitual dahil sa comatose po. So, ngayon, kailangan kong gawin ito kahit nandito ako kasi nagkakaroon kami ng personal na healing dito sa client ko. Higit 1 linggo na ako dito and exclusively paid ng isa kong kliyente para sa father niya. Okay? So, kuha muna ako dito ng messages natin. Una, be authentic. Pangalawa, higher calling. And pangatlo, supernatural. O, di ba? So, kung kukuha tayo ng basic na lesson natin dito, yung una niyang sinasabi is yung pagiging totoo mo. Di ba? Kung ikaw yung tipo ng tao na marami kang nililihim sa sarili mo kasi baka hindi ka magustuhan ng iba, marami kang hindi maamin sa ibang tao dahil baka magalit sila or kung ano man yung dahilan nila. No? Marami tayong iniisip na ganun kasi lagi natin isinalang-alang yung mga mahal natin sa buhay. Sa larangan ng pag-ibig lalo na. Kasi kaya minsan yung iba naglilihim, kaya minsan yung iba nabubuntis, nakakabuntis, dahil na rin minsan sa mga magulang, pamilya at relatives na mapanghusga. 'Di ba? Hindi naman natin nilalahat, pero meron talagang ganun. So dito sa higher calling, sinasabi din na may mga bagay, no, na kailangan mong lakasan ng loob mo, kailangan mong maging matapang, matatag, matyaga, etc. para harapin ang katotohanan, para maging magpakatotoo ka. Kasi kung ito naman sa usaping pera, dahil sa yung iba maraming kailangang bayaran, yung iba maraming utang, 'di ba? So mas pinipili nilang ilihim doon sa pinangutangan nila na kunwari wala pa silang pera pero kahit meron na. Kasi may iba silang pagkakagamitan. Yung pinakamaganda, maging totoo ka doon sa hiniraman mo kasi naging totoo din siya sa'yo nung tulungan ka. Ngayon, yung huling card is supernatural. Dito lahat nagkakatalo. Dahil kapag may mga tao na ayaw umamin sa katotohanan, may mga taong maraming palusot, yung mga scammers, yung mga tao na nanlalamang sa kahinaan ng ibang tao, mapapag-ibig, negosyo, pagkakaibigan, pamilya mo, kahit anong estado or kahit anong relasyon meron kayo. Yung iba, kaya sila napupunta sa mambabarang, mangkukulam. Yung iba napupunta sa mga taong gustong tumulong, mga gayuma, ganun. Kasi, minsan kasalanan nyo din no? Hindi kayo nagpapakatotoo. Una, sa pag-ibig. Kung ayaw nyo na sa isang tao, sabihin nyo ng diretsahan. Kung ayaw nyo na sa karelasyon nyo, sabihin nyo, ipaliwanag nyo. Tapos doon naman sa gustong hiwalayan, gustong iwanan, talikuran, no? Huwag mo rin pilitin. Ganon lang kasimple yon. Maliban na lang talaga kung sa umpisa pa lang ginayuman na siya, kinulam na siya, nabarang na siya. Kasi yung iba, yung kulam, yung sumpa, minana nila sa mga lolo at lola nila, magulang nila. Kasi dati, usong-uso yan, malakas yan. Kaya, yung iba nagtataka, mabuti naman, maganda naman takbo ng buhay ninyo, pero bakit nauubos bila yung pera ninyo? Dahil dito sa supernatural powers. That is the mastery of destiny. So, ibig sabihin nun, kapag ang puso ay wagas talaga, no? Kapag ikaw ay nasa sitwasyon na napaka-totoo at napaka-authentic mo, at naloko ka, niluloko ka, hindi mo man agad-agad sila mapapansin, pero yung panahon mismo, yung pagkakataon mismo, nagbibigay na ng karma sa kanila paunti-unti. So, kung ikaw yung tipo ng tao na nakagawa ka ng kasalanan, no? Or gagawa ka pa lang ng kasalanan,
mag-isip ka, malusutan mo man legit yung tao ngayon. Pero yung energy ng karma, yung energy ng mga mangkukulam, mambabarang, at yung taga-sumpa, hindi mo matatakasan yon. Lalong-lalo na kung yung taong niloloko mo ay may sariling gabay. Kasi may mga taong may gabay, hindi nila alam paano gamitin, kaya minamalas sila sa buhay. Meron namang iba, may sariling swerte, hindi rin nila ma-manage dahil sa dami ng taong toxic sa paligid nila. Kaya nga minsan nire-recommenda ko magpa-cleansing kayo, magpa-reading kayo, para alam nyo paano lutasin ang problema ninyo. Lalong-lalo na papasok na ngayon yung June, 'di ba? Kalagitnaan na ng 2024. Kung walang nagbabago sa finances ninyo, iparitual nyo na. Kung walang nagbabago sa love story nyo, love life nyo, no? Iparitual nyo kasi hindi naman po pwede na sasabihin mong bahala na yung Diyos, bahala na kung anong mangyayari sa akin. Hindi po pwedeng bahala, kailangan mo talagang gawan ng solusyon yan. Kasi you will never be happy, you will never be complete without doing any or looking for a solution at all. Ganun lang kasimple yung buhay natin. So dito, kailangan mo magkaroon ng sapat na lakas, no? Para i-reclaim sa kataas-taasan na makakamtan mo yung success at contentment sa buhay mo sa pamamagitan ng pagiging isang noble na tao o mapagpakumbaba na tao na may sapat kang lakas, may sapat kang tiwala na tanggalin, sirain lahat ng mga storms sa buhay mo. Yung mga ganon. Pero, yung hindi mo lang kayang tanggalin is kung ikaw ay nabarang nasumpa at nakulam. Lalong-lalo na nagayuma ka. So, doon sa mga taong may mga third party, sa mga tao na may mga duda sa asawa, ka-live-in, boyfriend, girlfriend nila, ipareading nyo agad-agad bago pa pumasok ang araw bukas na Lunes. Kasi yung energy ng June, papasok na mamayang hating gabi. So, ito yung kailangan yung gawin na ayusin. Dahil sa kapag kayo tinamaan sa first Tuesday at first Friday ulit ng sumpa, barang at kulam or gayuma or love spell next month, pahaba ng pahaba ang problema nyo, padami ng padami. So, 'di ba, pa-stress kayo ng pa-stress. So, kung yung iba is gustong gumanda yung finances nila, iparitual nyo yung wealth nyo. Kung gusto nyo yung negosyo nyo, kagandahan nyo, kalusugan nyo, 'di ba? Kasi yung iba, katulad na lang ngayon dito, yung ritual ko dito, yung focus niya kasi kalusugan. Marami na siyang ginastos sa ospital. Never na nagkaroon ng improvement. Nandito ako halos 1 linggo na. At sa awa ng Diyos, nagkakaroon siya na paunti-unti ng reflexes niya. Dahil ang hindi nila alam, pinabarang siya para mahati nila sa kalaban niya yung mana. Kaya napakalaking bahagi, napakalaking dahilan ng isang pera or isang property or maraming properties na naging dahilan at sanhi ng pagkasira ng isang napakalaking angkan. So, kung kayo nasa ganitong sitwasyon, no, wag na kayong mag-alinlangan pa, magpa-ritual, magpa-reading, magpa-cleansing na kayo para mapaghandaan nyo yung susunod na buwan. At message lang kayo para mag-set tayo ng appointment, and then add nyo ako sa Messenger. Please support my YouTube channel as well. Pagkatapos nito, punta tayo sa special episode. Titignan natin kung ano yung susunod na mensahe nito. At maraming salamat doon para sa nag-donate ulit sa Piso Caravan. 2 bundle ng relief goods, okay? Yung mga damit pambata. So sana sa gusto din mag-donate, message lang po kayo at bibigay ko po sa inyo kung saan niyo i-donate yung gusto niyo i-donate. It's either goods or GCash or Maya or whatever, 'di ba? Maraming salamat. Proceed tayo sa special episode natin. Move natin ito para meron pang space kasi nasa floor ako, wala ako sa bahay, okay? So sa gusto mo pa ritual, message niyo lang din po ako. Bye.